Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay insulin plant. Ang insulin plant ay sinasabing nagmula sa South America, particular na sa Brazil, hanggang sa Central America. At ito ay nakarating sa India, kung saan ay natuklasan na mabisa siyang remedyo para sa mga taong may sakit na diabetes dahil napapababa daw niya ang sugar level ng taong may sakit ng diabetes. At pati na dito sa atin ay napaka-popular nitong insulin plant. Actually, mahal ang bentahan po ng insulin plant pagka bibili kayo. One time I was in Bureau of Plant Industry at nagbebenta sila ng parang ganito lang kaliit, 500 pesos na yung isang insulin plant na nakalagay sa polybag. Sa video ito, hindi po natin pag-uusapan ang medicinal na gamit ng insulin plant kasi hindi naman yun ang aking expertise. Bagkus, ang pag-uusapan natin ay kung paano siya kilalanin, paano siya alagaan, at paano siya pararamihin. Ang insulin plant ay tinatawag din na spiral plant dahil yung formation ng kanyang dahon, yung growth ng kanyang dahon ay parang spiral, pasalise. So, halimbawa, ito yung isa, ito naman yung isa, and then paikot siya. Pataas po na pag ganun. Spiral, kaya siya tinatawag din na spiral plant sa English. At para makilala ang insulin plant, ang unang-unang karakteristik niya ay mapula ang kanyang katawan. No? Lalo na pag bagong tubo siya, pareho nito, tumutubo, pulang-pula po ang katawan niyan. So parang maroon ang kulay niya. Pero pag tumatanda na yung kanyang stalk, kagaya nito, ay nawawala na yung pagkapula niya. Okay, so ito kasama sa tanim, nung mag-umpisa ay pulang-pula din, pero habang gumugulang ang kanyang stalk, ay nawawala ang pagkapula. So para malaman na talagang insulin plant ang bibilihin ninyo, dapat meron kayong makita sa kanya na halimbawa bagong sibol o medyo bata pa na stalk na kulay pula. Ang pangalawang karakteristik ng insulin plant ay ang lasa ng dahon. So yung dahon po, actually ang ninunguya dito ay dahon. So tatanggalin ang dahon, huhugasan na siya, and then ngunguyain, ngangatain, kakatasin ang dahon. So ang lasa ng dahon niya ay maasim-asim. Hindi naman niya napakaasim, pero medyo maasim ang lasa ng dahon niya. Ang forma ng pagtubo niya ay isang diretso lang bawat stalk. Ito, pareho po nito. Mula sa ibaba, diretso lang siya. Diretso, wala siyang sanga. Kagaya ng isang ito. Ayan. Mahigit 4 feet po. Hanggang 5 feet tumataas itong insulin plant. So madali lang makilala ang insulin plant pagka gusto ninyong bumili sa mga plant nurseries. Basta siguruhin lang na pula yung stock niya. Ngayon, kung may magulang na kasama, dapat meron kang makita rin na basta't bagong tubo na kulay pula. At sa pag-aalaga naman, mas maganda ang insulin plant na ilagay sa lilim. Yung pong natataboy na nga siya, hindi siya directly exposed to sunlight. Ayaw niya ng masyadong nakabilad. So ito po ay magandang itabi sa ilalim ng puno, halimbawa. So kagaya nitong aking insulin plant, itinabi ko ito sa puno ng sampalok. Yun nga lang, yung mga hinog na bunga ng sampalok, pagka nalaglag, tumatama sa dahon at nagkakasira-sira yung dahon niya pag tinamaan ng bunga. Gaya nitong mga bunga ng sampalok na nalalaglag. So partial sunshade is best for your insulin plant. Ngayon sa pagdilig naman, ayaw din niya ng laging basa ang kanyang lupa. Sa pagdidilig, hintayin matuyo muna ang lupa bago magdilig ulit. At makikita ninyo ang insulin plant pag nasa sobrahan sa tubig, ang dahon niya ay kumukulubot, tumutupi pataas na pareho nito. At pagkatapos nun ay makikita ninyo later on na yung dulo niya ay natutuyo. So ito po ay isang sign na na-overwater yung inyong insulin plant. So dito dahil nakalagay siya sa lilim ay madalang ang dapat na pagdidilig.
Sa fertilizer naman ay hindi rin matakaw ang insulin plant. No? Sa kaso ko po, kung maglagay ako ng compost sa kanya or vermicast ay once a month lang. So inihahalo ko lang sa lupa. Babawasan ko yung lupa and then ilalagay ko ang vermicast at tatabunan siya. So ganun lang po ang pag-fertilize sa kanya. Hindi niya kailangan ng matapang na fertilizer kasi ito naman ay hindi namumunga. Okay, so madahon lang siya. So ang kailangan lang niya, medyo high in nitrogen ang kailangan na i-apply sa kanya na fertilizer. Kung sakaling gagamit kayo ng chemical fertilizer kagaya ng urea, konting-konti lang po dapat ang paglalagay. Pero mas maganda po ang organic kasi kakainin natin ang dahon eh. Okay, doon sa mga gustong magsumubok na gumamit ng insulin plant para sa diabetes sila dahil kakainin natin yung dahon niyan, mas maganda po na organic ang ilalagay nating fertilizer. So, hindi siya matakaw sa fertilizer, ilagay lang siya sa lilim, huwag siya masyadong tubigan. Ibig sabihin, napakadali lang alagaan ng ating insulin plant. At pagkatapos ng ilang buwan, mapapansin mo, ang dami na nila, marami na silang bagong tubo. Pagdating naman sa pagpaparami sa kanya, ang insulin plant ay mas mainam na paramihin mula sa kanyang suwi. Ito po, ito ang kanyang mga suwi. So ito kasing insulin plant, kung tumubo ito parang luya. So nagkakaroon siya ng clumps sa ilalim, meron siyang laman sa ilalim at mula doon sa laman na yon ay lumalabas ang kanyang mga suwi. So para ding saging, naglalabas ng suwi. So galing sa suwi, dito siya pinakamagandang paramihin. Ang ginagawa lang po ay inihiwalay ang suwi, tinatanggal at itinatanim ng hiwalay para maging solong halaman at para makapagparami siya. Ngayon, merong sinasabi at na babasa ko rin na pwedeng paramihin sa cuttings ang insulin plant. Actually po, sinubukan ko na ito 3 beses. Kung mapapansin nyo, ito may mga putol. Ang aking insulin plant, ayan, may mga putol. Sinubukan ko silang paramihin sa cuttings. Pero napakahirap po palagay kong patubuin galing sa cuttings. Hindi pa ako nakabuhay ng insulin plant galing sa cuttings. Ito po ang isang example ng aking cuttings na pinapaugatan. Mahigit 2 linggo na ito. Pang 3 try na ito pero wala pa rin. Actually, ang nangyayari lang po sa kanya ay parang nagkakaroon ng amag sa katawan at nag-uumpisang matuyo. Although matagal matuyo ang kanyang katawan kasi may tubig na po yan. Pero pagdating sa cuttings, sabi ko nga, parang napakahirap or sa pagkaso ko ay hindi pa ako naging successful sa cuttings ng insulin plant. So, ang successful lang ako ay ang paghihiwalay ng kanyang mga suwi. Sa pagkuha naman ng suwi ay mas maganda na hintayin munang magkaroon siya ng dahon bago siya tanggalin at ilipat sa kanyang bagong paso. Halimbawa, no? So pareho po nito, hindi pa siya tumutubo, huwag munang tatanggalin ito. Pabayaan muna siyang maglabas ng kanyang dahon. Kahit isang dahon lang po ay pwede na siyang tanggalin. At para maipakita sa inyo ay ihiwalay ko na ang suwing ito para maipakita kung paano ang paraan ng paghihiwalay ng kanyang suwi. Ikaw. Okay, so subukan na po nating ilipat ang suwing ito. Bawasan muna natin ang lupa dito sa kanyang paso. Hanggat maaari po sana ay makuha natin ito nang hindi maraming ugat ang namamatay. Pwede ko pa siya iwanan dito actually para dito siya tumubo, pero dahil gusto ko maipakita sa inyo paano kunin ang kanyang suwi ay ililipat na natin siya.
So, eto na po yung ating insulin plant na ilabas na siya sa kanyang paso, at kung mapapansin nyo, meron siyang clumps dito. Ayan, parang luya siya na nabubuo. So, tatanggalin na natin ngayon itong kanyang suwi para mailipat sa ibang container at para siya makapagparami. Sa pagtanggal, pwedeng gumamit lang kayo ng matalas na kutsilyo, or in this case cutter. Mas maganda po na yung ating gagamitin ay i-disinfect natin ng alcohol, no? Para siguradong walang mailipat na mikrobyo. So dito, imbis na kamayin lang na pilasin siyang ganon, mas maganda po ay hiwain natin siya para makakuha rin tayo ng ugat. Kagaya po nito. Yan. Okay, so ililipat natin siya ngayon dito sa kanyang bagong tirahan. At sabi ko nga, madali lang buhayin ang insulin plant. Ilagay lang siya sa lilim, wag sa direktang araw. Ayaw ng insulin plant po ng nakadirekta sa araw. Piligan ng kaunti. Ibabalik na natin ngayon itong kinuna natin ng suwi. At meron na rin tumutubo sa kanyang bago, kung napansin nyo, ito. Pero nasa ilalim pa siya ng lupa. Sa pagbabalik naman ng o sa pagtatanim, no, kung napansin nyo, pati dito sa kabila, doon sa kinuha natin suwi, dapat ang lupa niya ay hanggang tamang ibabaw lang itong kanyang clump kung tawagin natin, Huwag siyang masyadong mataas ang lupa para po hindi mabulok ang katawan ng ating insulin plant. So tama lang na nasa balikat ng kanyang ugat yung lupa na itatabo natin sa kanya. So huwag masyadong tataasan ng lupa. Yung nga palang lupang ginamit ko dito sa isa, meron na siyang compost. So maganda po dahil hindi naman siya laging pine-fertilize. Once a month lang ang pag-fertilize sa kanya. Magandang damihan na ang compost, kahit kalahati po. At para maging well draining, pwede ring haluan ng buhangin ang inyong lupa para mabilis mag-drain. Kasi nga ayaw po nito ng matagal na nakababad sa tubig ang kanyang mga ugat. Para din pong luya ang pag-aalaga dito. Okay, so ganyan lamang po kung paano kilalanin ang insulin plant, kung paano siya alagaan, at kung paano siya paramihin. Maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!